Muli na namang nagpositibo si Justin Brownlee sa ipinagbabawal na substance at maaaring mas malala pa ang magiging sanction sa kanya ng FIBA dahil sa nangyari. So matapos mga ito lang naging intense na PBA Finals sa tinanghal na champion this 49 Commissioner's Cup ang TNT Tropang Giga, may mas malaking balita pa nga mga idol. Ayon sa source ni Snow Badwa at sa sinulat niyang article mula sa Spin.ph, nagpositibo umano etong si Justin Brownlee sa recreational drug, isang ipinagbabawal na substance na nakita sa isang gamot. Pero ano nga ba itong recreational drug na sinasabi? Ayon sa aking pagsisiyasat ng recreational drug can be defined as a drug na ginagamit for psychoactive nature na maaaring maging epekto kung paano gagana ang utak, maaaring mag-cause ng pag-iiba ng mood, awareness, thoughts, feelings, and behavior ng isang tao. Maaaring gawa din ng tao or available by nature katulad ng cocaine, morphine, at marijuana. May nabasa pa nga ako, etong recreational drugs chemical substance na ginagamit for enjoyment rather than for medical reasons. Alam na din ito ng World Anti-Doping Agency at ng FIBA ang muling pagpositibo ni Justin Brownlee sa pinagbabawal na substance, at very soon maglalabas din ng official na announcement at kung ano ang magiging hatol kaugnay dito. Pangalawang beses na itong nangyari kay Justin Brownlee at ang unang ang nagpositibo siya sa random drug test noong katatapos lang na laban ng Gilas Pilipinas way back October 6, 2023 at nanalo sa gold medal match kontra sa national team ng bansang Jordan. Carvoxy THC ang nakita sa unang test kay JB, isang legal na substance para sa medikasyon sa USA, pero kahit legal sa bansang US ay naban pa rin si Justin Brownlee ng FIBA at hindi makakapaglaro sa Gilas Pilipinas at nasuspinde sa kahit anong basketball competition for 3 months. Although hindi pa nilalabas ang kabuoang detalye dito sa pangalawa niyang pagpositibo, ayon sa source, hindi naman daw mas malala ang kakarapin at magiging suspension niya kesa noong 2023 na 3-month suspension, since etong gamot na involved isn't labeled as performance or enhancing sa listahan ng World Anti-Doping Agency or WADA. Yung substance na nakita isa ginamit daw na painkiller ni Justin Brownlee, which makes sense dahil nagtamo nga ng injury etong si JB sa crucial time sa PBA Finals. Legal at may prescription naman sa US, pero kung ma-confirm talaga na ipinagbabawal, most likely another 3-month suspension na naman at August pa yung next game ng FIBA, so hindi siya apektado doon. Kaso second time na to at baka mas malala yung suspension ayon sa ibang fans dahil hindi basta-basta yung organizer ng FIBA. Even though na substance lamang para sa painkiller o kahit anong gamot, bawal talaga yan dito sa sports. Kasalukuyang lumipad na si Justin Brownlee pabalik ng United States para magbakasyon at ipagpahinga din ang natamo niyang injury. Sa iyong opinion at palagay mga idol, maaari bang maban si Justin Brownlee sa pangalawang beses? I-comment mo na yan sa ating comment section.